Anong sinabi mo? Halos maibuga ni Lian kay Chin ang iniinom na soft drink. Kaklase niya noon ito sa Mapua. Kahit napahinto siya sa pag-aaral, ay hindi naputol ang communication nila. Katunayan, mas tumibay pa ang pagkakaibigan nila nang hindi na sila madalas nagkakasama. Narinig mo ako. I think I like Cassidy. Pwede ko ba siyang dalawin sa bahay niyo? Tanong nito. Ngiting aso pa ang loko. Lihim na nagngit-ngit niya. Kakakita mo lang sa kanya. May gusto ka na kaagad? Ano ang nangyari sa iyo, Chin? Nakilala bilang insensitive heartthrob ng buong Intramuros campus. Kahit sandamukan ang babaeng nagpapansin dito sa Mapua, ay wala itong pinansin kahit na isa. Ang masaklap, ang nag-iisang babaeng nagustuhan ito. Lumapit lang dito dahil sa isang date. Hindi man aminin ng kaibigan niya. Alam niyang hindi pa rin ito nakakalimutan si Chanel, ang prinsesa ng engineering department at ang puso nito. Anong magagawa ko? Sa tinamaan ako kay... Napabunghalit siya ng tawa. Hindi niya alam na corny pala ito. Kay Cassidy? Ewan ko lang pare. Kung masabi mo iyan pag magkasama kayo. Sigurado akong hindi mo kakayanin ang ugali ng babaeng iyon. Pananakot niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero naiinis siya sa isipin na maaaring magkaigihan ang dalawa. Higit sa lahat, naiinis siya sa sarili. Dahil kung ano-ano ang pumapasok sa utak niya. Kanina, nang magngitian ang dalawa, na parang wala siya sa paligid. Nabwisit talaga siya sa mga ito. Gusto niyang ihagis palayo ang kaibigan. Kung hindi man pauwin hura mismo ni Cassidy. Problema ko na iyon. Kapag ganun kaganda ang babae, lahat kakayanin ko para lang makuha siya. Sagot nito. Ngising-ngisi pa rin. Pakiramdam tuloy niya inaasar siya nito. At naaasar naman siya. Nga pala, napag-isipan mo na ba yung offer ni Kuya PJ sa iyo? Ang tinutukoy nitong PJ ay ang fiancé ng ate Meg nito. Yun ba ang dahilan kung bakit ka pumunta? Saka na lang siguro. Kapag napagtapos ko na sa pag-aaral si Shara. Pag-isipan mo ng mabuti, Lian. Payo nito. Chance na ito para magamit niyang abilidad mo. Sayang naman ang IQ mo kung sa pagdadrive lang ng jeep mo gagamitin. Sige, pag-iisipan ko. Sabi na lamang niya para hindi na siya gaanong kulitin ito. Nahihiya na rin siya sa takasang tumanggi. Medyo malayo na ito. Nang bigla itong pumihit pabalik. At habang pinag-iisipan mo pala iyan, pwede mo bang pag-isipan mo na rin kung paano kami paglalapitin ni Cassidy? Iyon lang at tuluyan na itong umalis. Napailing siya habang pinagmamasdan ang paalis na lalaki. Paglapitin ito at si Cassidy. Bakit niya gagawin iyon? Isa pa. Paano na iyon kakayanin kung ang simpleng ngitian lang ng mga ito ay bisit na siya kanina? Lian, that's good. Are you telling me the truth? Amazed na tanong ni Cassidy kay Chin. Dumalaw ang binata sa bahay ni Lian at ninayaya siyang makipagkwentuhan habang hinihintay nitong dumating ang kaibigan na as usual ay pinapatay ang sarili sa pagtatrabaho. Nagulat siya nang ipinagtatapat nito tungkol sa kanyang tagapagligtas. Who would have thought that the poor mechanicum jeepney driver, who always worked his bones to death, was one of the brightest mechanical engineering student in Mapua. Binawal-bawalan pa siyang magsalita ng English dahil baka raw mag-nosebleed ito. Iyon pala, mas matalino pa yata sa kanya. She knew Lian was skilled, clever one, pero hindi talaga niya ina-expect na ganun ito ka-accomplished. Call her a snack. Pero sa brusko nitong kilos, iniisip niya talaga na hindi ito nakakatungtong ng college. Hindi ka makapaniwala. You see,
Mechanical engineering is a quite different from being mechanic. Iniisip mo siguro, parehong makina lang iyon. Kaya lang, ibang principles ang pinag-aaralan sa kurso ni Lian. At hindi naman nga siya nakapagtapos. Saad nito. Ganun ba? Napatangu-tangu siya. Pero mahusay sa mekaniko ang kaibigan ko. Diba? Patuloy nito. I would say, hilig lang siguro talaga niya ang kotse. And of course, the average woman would expect it of a guy. I mean, dagdag pogi points ka kapag magaling magkumpuni ng sasakyan. Pilyong tanong nito. Namula siya. Pilit umiiwas ng tingin dito. Para kasing nanunudyo ito. Sayang. Kinakailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Sabi na lang niya upang itago ang pagkailang. Yes, actually. Kuya PJ offered him a sponsorship. Nakangiting sabi nito. PJ? Kunot noong tanong nito. Nobyo siya ni Ate Meg, kapatid ko. Nasabi ko kasi sa kanila ni ate, na sayang ang galing ni Lian kung nabuburo lang siya rito. Ang kaso, ang ma-pride kong kaibigan, parang ayaw nitong tanggapin. Gusto niyang mapailing. Ang ganoong klase ng oportunidad ay hindi basta-basta papalampasin ng iba. He refused. Pero bakit? I mean, hindi ba mas magiging maayos ang buhay nilang magkapatid kung tinanggap niya iyon sana? Nagkibit balikat ito. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi rin naman siya nagpapaliwanag. Nag-mental note siya sa kakulitan ni Lian sa rason nito. Marami-rami na rin silang napagkwentuhan ni Chin nang dumating ang kaibigan nito. Karamihan sa napag-usapan nila ay tungkol din sa bagong dating. Sa hindi niya malamang kadahilanan, parang iyon ang topic na bumubuhay sa interest niya. Parang gusto niya kasing kilalanin pa ang binata. Isang bagay na hindi mangyayari kung ang pag-aaway nila araw-araw ang pagbabatayan. Nandyan ka na pala. Ang tagal mo namang dumating. Kanina pa dito si Chin. Salubong niya agad dito. Dumilim ang mukha nito, saka umismit. Oo nga. Mukha ngang kanina pa siya dito. Parang close na kayong dalawa. Sagot nito. Was it just her? Or did she really hear a faint sarcasm in his voice? Hindi pa masyado pare. Kaya nga ipinagpapaalam ko sa iyo si Cassidy. Yayain ko sana siyang lumabas bukas. Napamulagat siya sa sinabi ng kanilang bisita. Wala naman kasi itong sinabing ka noon mula kanina. Gayon napakatagal na nilang nag-uusap. Pero kung nabigla siya sa sinabi ni Chin, di hamak na tila mas gulat ang itsura ni Lian nang tingnan niya ito. If it was possible, parang lalong nagdilim ang mukha nito. Duda siya kung may mga ngahas na ipinta ang mukha nito sa labis sa pagkalukot. Bakit akong tinatanong mo? Tatay niya ba ako? Angin nito kay Chin, na halatang natigilan sa asal ng kaibigan. Pero saglit lang naging pagkabigla ng gwapo nilang panauhin. Nakangisi na ito ngayon. Talaga? Ayos lang sa iyo na mag-date kami ni Cassidy? Hindi ka magagalit? Usisa pa nito. Nasa tono ang pang-iinis. Napamaang lang siya sa dalawang lalaki. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Bumaling sa kanya si Lian. Busangot pa rin ang mukha. Basta wag mong kalimutan yung mga gawain mo sa talyer. Kung hindi malinindikan ka talaga sa akin. Banta nito. Sige, maiwan ko na kayo. At baka makakaistorbo pa ako. Hindi pa sila nakakasagot ay nawala na sa paningin nila ang binata. When she looked at Chin's direction, she noticed that he was still grinning. Ano bang problema ng kaibigan mong iyon? Daig pa ang babaeng may dysmenorrhea kung makapagsungit. Aniya, gusto mo talagang malaman?
Napamisteryosong tanong ni Chin. Lalong lumapad ang pagkakangisi. Naintrigang tumango siya rito. Then go on a date with me. Inihagis ni Lian ang dilyabing hawak. Kanina pa niya inaayos ang owner jeep subalit wala yatang balak magpaayos sa kanya. Ang tinamaan ng magaling na sirang sasakyan. O anong problema? Kanina ka pa riyan. Hindi ka na natapos. Hindi ka naman ganyan dati. May gumugulo ba sa isipan mo, iho? Tanong ni Mang Teban, na kanina pa pala siya inoobserbahan ito. Wala po, Mang Teban. Pagsisinungaling niya. May gumugulo talaga sa isip niya. Isang maliit at maputing babae na ngayon ay kasama ng best friend niya. Sinundo ni Chin si Cassidy. Kani-kanina lang para umano sa date ng mga ito. Sa simula nang mawala ang dalaga sa paningin niya, ay hindi na siya makapag-concentrate sa trabaho. Kung ano-ano kasing eksena ang pumapasok sa isip niya. Oo, kilala niya ang kaibigan. Hindi ito ang tipo na mapagsamantala. Pero ano ang malay niya? Masyadong maganda si Cassidy. Baka mademonyo ang lalaking iyon. Ano bang nangyayari sa iyo? Galit na sermonya sa sarili. Lihim siyang napaili. Tama bang mag-isip siya ng masama tungkol sa kaibigan niya? Sigurado siya. May mali na talaga sa utak niya. Nagseselos ka ano? Biglang tanong ni Mang Teban sa kanya. Napamaang siya sa matanda. Ano ba kayo, Mang Teban? Saan niyo naman nakuha ang ideyang iyan? Saka bakit ako magseselos? Hindi pa naman po ako girlfriend ni Cassidy. Ni hindi ko nga gusto ang maarting babaeng iyon. Matigas na tanggi niya. Napailing muna ang matanda bago tumugon. Kung ganoon, pag-isipan mo kung bakit daig mo pa ang mangingitlog na manok. Sa pagkabalisa mo mula nang umalis si Cassidy para sumama sa kabarkada mo. Iyon lang at bumalik na ito sa ginagawa. Bakit nga ba? Nagugulumihan ang tanong niya sa sarili. Maghapon na lamang niyang isinubsob ang sarili sa pagtatrabaho kaysa sagutin ang sariling tanong. Madilim na nang makabalik si Cassidy mula sa lakad nila ni Chin. It was just a casual day. Nag-mall lang sila, kumain, at naglaro sa arcade. Nag-enjoy talaga siya sa mga pinuntahan nila. Ngayon niya lang na-realize na ang tagal na rin pala niyang hindi nakapaggala. Samantalang dati ay hindi buo ang araw niya kapag hindi siya nakakapag-mall. Bakit ngayon ka lang? Maotoridad na tanong ng boses na kilalang kilala niya. Humigit muna siya ng malalim na hininga bago hinarap ang binata. Medyo nag-enjoy kasi ako kasama si Chin. Hindi ko na malayan ang oras. Matalim siyang sinulyapan ni Lian bago ito nagpakawala ng marahas na buntong hininga. Naupo ito sa kahoy na sofa. Pagkatapos ay pumigit at hinilot-hilot ang sentido. Ang sabi ni Chin kanina, kaya raw nagkakaganoon ang kaibigan nito ay dahil sa kanya. Nang tanungin niya ang lalaki kung ano ang kinalaman niya sa pinagsisinter ni Lian, tinawanan lang siya ng lalaki. Sinabi pa nito na mas maganda raw kung siya mismo ang umalam. In short, maliban sa nakapamasyal siya, wala siyang ibang napala sa lakad nila ni Chin. Umupo siya sa tabi ni Lian. Naisip niyang chance niya na iyon para mausisa ang binata. May itatanong ako sa iyo. Panimula niya. Tiningnan lang siya nito. Ipinalagay niyang signal iyon para magpatuloy. Bakit ayaw mong tanggapin iyong sponsorship ng fiancé ng ate ni Chin? Bumaling ito sa kanya. Kunot na kunot ang noo. So, pati pala iyan na napagkwentuhanan ninyo? Malamig na tugon nito. Oo. Ang dami nga niyang naikwento tungkol sa iyo. Kung gaano ka kagaling sa school. Na mabuti kang anak, kapatid, at best friend.
Kung hindi lang ako sigurado na lalaking lalaki kayo pareho, iisipin kong in love kayo sa isa't isa. Natatawang saad niya. Nang tingnan niya ang binata, ay nakamaang ito sa kanya. Ibig mong sabihin, nag-date kayo para lang pagtsismisan ako? Tanong nito, na tila papanawa ng ulirat kung sasabihin niyang oo. Ang kapal mo. Siyempre hindi no. Namasyal rin kami at kumain sa labas. Sumimangot ulit ito. Come to think of it, matagal-tagal na rin ako dito sa inyo. Pero wala pa rin talaga akong alam sa iyo. So nag-decide akong makipagkwentuhan sa iyo tonight. Humahagik-gik siya. So simulan natin ang reason kung bakit mo tinanggihan ang offer nila. Pangungulit niya. Gusto ko kasing makatapos sa sarili kong sikap. Ayaw ko maging charity case. Isa pa, kung ipagpapatuloy ko ang pag-aaral, mawawalan ako ng oras para magtrabaho. Paano na si Shara? Magka-college na siya. Di naman pwedeng pati siya ay sasagutin ng sponsorship ng bayaw to be ni Chin. Responsibilidad ko siya. He sighed and looked at her. Sa tingin mo ba, mababaw yung rason ko? His eyes were intent on hers. Ngayon niya lang napansin na magnetic pala ang mga mata ng gwapong mekaniko. Parang nahihipnotis mo siya sa mga iyon. Gusto na lang niya itong titikan. Nang mapagtantong nakatanga pala siya sa binata, ay napamula siya. Ano bang mayroon ang lalaking ito? At para itong virus na gumugulo sa sistema niya. Never pa siyang tumanga sa mukha ng isang lalaki. Saka lang niya naalala ang tanong nito. Saglit siyang nag-isip. Hindi naman sa mababaw. Normal lang sa tao ang magkaroon ng pride. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi rin masama ang pag-isipan mo ang alok nila. I mean that way kasi. Mas maganda ang buhay ang pwede mong i-offer sa kapatid mo. Think about it. Saka may kapalit naman iyon, di ba? It's not exactly a charity project. Maybe you can look at it as an act of kindness. Pero magkaiba pa rin iyon. Pakikinabangan ka rin nila, one way or another. Maybe now or in the near future. Tiningnan siya nito, na parabang iyon ang unang beses na nakita talaga siya nito. Pagkatapos ay tumawa ito, at ginulo ang kanyang buhok. The way big brother acts with their little sisters. Sa naisip, ay hindi niya maiwasang ma-disappoint. At bakit ka disappointed? Don't tell me you want him to see you in a different light. She silently shrugged at the thought. It was impossible as well as unacceptable. Hindi lang pala puro kaartihan ang alam mo. May sense ka rin palang minsan. Narinig niyang saad nito. Sumimangot siya at hinampas ang braso nito. Tinawanan siya ng lalaki. Nakahinga siya ng maluwang. Dahil mukhang hindi ito inis sa kanya. Marami pa silang napag-usapan bago sila naghiwalay para matulog. Si Shara ay kanina pa raw nasa kwarto nila. Siguro bukas paggising nila ay mas mabait na si Lian sa kanya. Nakatulog siya na may ngiti sa mga labi. Iyon na marahil ang simula ng magandang samahan nila ng binata. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.